Hello everyone! This is Kenny of QuentoCast. Ako lang ba or kayo din? Frustrated na ngayon sa nangyayari sa Pilipinas. Guys, wala nang ginagawang matino ang government natin. Puro politika na lang. Diba? Habol ka dito 30, pakulong dito, pakulong doon, pakasa dito. Seriously, is this going to continue up until 2028? Like, ang mahal na po ng presyo ng mga bilihin. Yung mga sweldo ng mga empleyado, ganun pa rin. Dumadami na yung mga jobless like me up until today, di makahanap ng matinong trabaho. Kaya nga dami kong time mag-vlog eh. Kaya, reset ngayon. Wala na ako makain na next day pag naubos na yung ipon ko. Tapos mahal naming Pangulo, ilan pa kayang government assets ang ibebenta mo? 'Di ba? Binenta yung Terminal 3 property for 48 billion. Yung NAIA ba? Yung airport, na Ninoy Aquino. Binenta yung Terminal 3 for 48 billion. Check nyo na lang yung news dito. Saan ko nilagay yan? Check nyo yung news. If you want to fact check it, to verify it, I suggest na gawin nyo. Due diligence nyo. Always, sa lahat ng mga content creators, ng mga vloggers, to always check yung mga sinasabi namin. So that you will also see for yourself. At habang yung Gatchalian block ng mga loser ay patuloy yung pagdadrama-drama at pagpa-power grab sa Senado, hindi natin namalayan ng mga Filipino people na si BBM led the official turnover ng 797 megawatt Caliraya Botocan Kalayaan or CBK Hydroelectric Power Complex in Laguna sa private sector, meaning to say binenta din. It was turned over to Aboitiz Power and Japan's Sumitomo Corp and Electric Power Development Co. or J-Power. Now my question is, ito talaga yung pinagtataka ko. Recently, the Japan government lend us, pinautang tayo. Ito lang din yung pinagtataka ko kasi we recently PBBM locks in over 113 billion in Japan development loans. So I'm just asking, mahal naming Pangulong BBM. Trade-off ba yan para makapag-loan tayo sa Japan? I'm just curious lang po. Nagtatanong lang naman. And hanggang kailangan tong pag-iop namin, mahal naming Pangulo. Sana magising ka na at biglang umayos yung pakiramdam mo, maayos ang gising mo, at biglang, gagawin ko, magtatrabaho ako for the Philippines. Pero iba kasi yung ginagawa mo sa expectation ng mga Pilipino. My gosh, lubog na tayo sa utang, mahal na ng mga bilihin, naubos na yung mga savings ng mga tao. Ay, Pilipinas, hopeless na ba?